Hello. Ngayon, ang tatalakayin po natin sa ngayon ay si Martin Romualdez. Bunsod naman po sa akusasyon sa kanya ng grupo na kilala na kakampi ni Duterte na siya ay nagpakayaman ng husto. 1,000% ang kinaas ng kanyang kayamanan sa loob ng 3 taon mula 2022 na maging speaker siya. Dahil nga yung kanyang pinsang buo na si BBM ay yung presidente. Kaya pwede nilang ma-implementsyahan lahat ng mga congressmen para magiging speaker siya. At nung naging speaker na po siya, itong naobserba natin sa loob ng 3 taon or so, sobra na sa 3 taon, binusog niya ng husto ang mga congressmen. Ang kanyang pakay ay para mapanatili yung suporta sa kanya. Kaya sa loob po ng 6 na taon, noong nakaraang administration, ang loob ng 3 taon, nakaraang administration, first half of the year, first half of the term of his cousin, BBM, ay nakontrol niya ang House of Representatives. Walang sinuman na nagtapang-tapangan para agawin sa kanya yung pwesto. Ano ang nakikita natin na panlabas na makikita natin na masasabi natin na ginawa niya na dahilan para mapanatili niya ang kanyang pwesto? Merong tinatawag po na 777, merong tinatawag na 999, merong tinatawag na 30-30-30. Yung mga termino naman yan ay nanggaling kay Baguio City Mayor at leader ng Mayors for Good Government na si Benji Magalong, na sa kanyang mataas na reputasyon sa mamamayan Pilipinas ay pwede rin po siyang tatakbong presidente o vice-presidente sa susunod na eleksyon. Kumbaga, mataas po yung ang tiwala ng tao kay Mayor Benji Magalong. Or pwede rin siya tumakbo senador sa 2020 kung gusto niya kasi mataas na nga respeto sa kanya. Ngayon, yung 777 na sinabi ni Mayor Magalong ay kung kasapi ka, kung ikaw po ay congressman, na pag sumama ka sa grupo ni Romualdez, na ikaw ay magiging lakas inyusidi ang partido mo. Kasi kailangan magiging lakas inyusidi partido mo para ikaw ay special treatment kay Martin Romualdez. May kilala po kong congressman, nag-usap po kami. Hindi ko lang babagitin ang pangalan kasi he told me this in confidence. Dati sa ibang partido siya. Ngayon, nung pumasok siya sa grupo nang pumirma siya sa partido ng Lakas Inyusidi, sa grupo ni Romualdez, binigyan kagad siya ng 5 milyon. Wala pang maraming usapan yun. Binigyan kagad siya, humatid sa kanya yung babaeng staff ni Romualdez. Nakalagay dyan sa eco bag. Binigyan nila sa kanya na wala pang papirma-pirma na tinanggap. Walang ebidensya na natanggap. In other words, ganun po siya kung mag-alaga ng mga congressmen. May matatanggap na pera mula sa kanya ang congressman. Wala na pong obligasyon na magpatunay pa kung paano ginastos ang pera. So, with that, itong congressman na kausap ko ay masyado na siya ngayong lahat-lahat na ay binigay niya na kay Romualdez. Kung anong gusto ni Romualdez, makukuha niya mula sa congressman itong kausap ko. At nung bandang huli, ginamit ni Romualdez ang kanyang mithiin na papirmahan ng impeachment kasi nga mayroon siyang pangarap na maging presidente. Kuha lahat. So, yung binabanggit ko po na isang congressman ay nag-jibe din dun sa kinikwento ni Mayor Magalong na 777, 999, at yung 30-30-30. So, yung congressman na kausap ko ay sabihin na natin
Ang dami niyang pera nung nakaraang eleksyon. Hindi ko na tinignan, hindi ko na pinuna. So anyway, ang sinabi naman ni Magalong na pag sumama ka lang sa kanyang sortie, anong sortie niya? Yung mga bagong serbisyo Pilipinas, bagong Pilipinas serbisyo program. May sortie sila na tinatawag. Pupunta sila kada lugar. So pag sumama ka, pupunta sa Leyte, ang sortie, andun yung makita mo maraming congressman na sumasama. Pag pumunta ka, mag-release ng akap sa anumang lugar, kasama ka kahit hindi mo distrito. Meron nga ako nilabas dito papunta sa Cavite, sa probinsya ni Bong Revilla. Ang daming congressman na pumunta. Kasama dyan si Richard Gomez, nakita ko. Kasama dyan si Congressman Erwin Tulfo noong araw. So, ang sabi ni Mayor Magalong, kapag sumama ka, kasi nakuha rin ni Mayor Magalong sa mga congressman niya rin na very close sa kanya. Kapag sumama ka sa mga sortie at ikaw ay kasapi ng bagong Pilipinas Servicio Fair or BPSF, bibigyan ka ng control sa 7 milyon na akap. Bigyan ka ng control sa 7 milyon na AX. Lahat yan, pagbibigay na mo, pwede mo kukunin yan at control din sa MAIP. Pwede mo nang kukunin yan sa DSWD na ina-assume naman ng DSWD ang pag-release. Ang DSWD, pag inibistagan mo to, mabibisto ngayon kung sino sa DSWD ang pumipirma para ipalabasin na DSWD ang gumastos. Pero ang katotohanan, ang gumasta po ay mga congressmen. May tanggap akong reklamo na taga-DSWD. Ang opisina doon nila ay pinapirma ng bilyon-bilyon ang nagastos pero ni piso dyan sa bilyon-bilyon ay hindi nila natanggap. Na pinapakita sa kanilang pirma na pinalabas nila. So, mas mahigit pa yan, sobra pa yan sa kabastos sa flood control project na hindi nagawa at pinirmahan na nagawa at nakasingil. Ang sa DSWD naman, ibig sabihin kalakaran, yung utak na yan pala, style Romualdez. So, ito si Rex Gatchalian, na DSWD Secretary. Ano lang to, matahimik lang kasi. Pero siguro kung magsalita siya, mabibisto ngayon na ang relasyon nila ni Tambaluslos ay pipirma sila na kunwari nagasta yung pera ng AKAP, AX, tsaka MAIP. Pero yan pala, iparada lang doon. Pumirma sila kunwari nagasta na. Pero yung pundo nandun lang sa opisina ng Tingog Party List. So, with that, hawak, kukunin doon yung 7 million sa AX, ang congressman na binigyan, siya na bahala magbigay, wala na siyang problemahin, hindi niya na kailangan magsumiti ng resibo para patunayan kung paano niya ginasta yung AX at saka AKAP at saka MAIP. Okay? Ganun po yan. So, bago tayo patuloy, good morning po, Francisco Monton. Si Amil Muti, happy, hoping matuloy sa Indonesia 2.0, ha? Amil Muti, Bilib. Assalamualaikum, Doc Attorney Engineer Tolsky. Hope matulog na ang Indonesia. Matuloy na ang Indonesia 2. In a civilized society, dapat wag natin itolerate ang mga kawatan. Ang dami kasing kawatan sa atin. Yan ang problema. Anonsky, umupo na ang proxy ni Saldico. So, sa in aid of Congress, si Saldico. Sino kaya? Okay. Tapos si Merian Distresa, lahat na lang ng kapirahan po, attorney, na sa mga politiko na at ang dami nila man. Yun. So si Nimrod Ferrer, walang kabusugan si Martin, the crocodile of crocodiles. Si Susan, good morning po, watching from San Isidro, Montalban, Rizal. Helen Bagyo, good morning po, Engineer Tirador Kausing. Tapos si Bernard Magtibay, magandang umaga. So patuloy tayo.
Paano ba dinidisburse? Ang tanong, paano pinapalabas ang pera? Sabi ko kanina, pinipirma na po ng DSWD yan at ibinibigay na sa control ng ombudsman. Kaya, ng mga congressmen. Kaya, kung mamigay sila, mabilis. Natandaan niyo si Luis Tronon na namimigay ng pera tapos may pamano-mano pa yung lahat ng mga tao. Kaya siya nanalo dyan eh. Kasi marami siyang binigay. Katwiran niya, sabi niya, wala, pasalamat kay speaker, bumabaha ang ayuda. Ayun siya. Ayuda ng AKAP tsaka IX, pare-pareho lang halos. Ngayon, ang tanong, paano dinidisburse o ginagasta? Paano pinapalabas yung MAIP? Yung MAIP kasi medical aid for indigent persons. So, ang sistema pala nila para kumita sila. Hindi lang guarantee letter ang pinapalabas. Ang guarantee letter kasi pipirma congressman, GL. Tatawag na GL, guarantee letter. May lalapit sa kanya na constituent siya. Ma-hospital, maoperahan, itong binibigay GL. Tapos yung GL na yan, tatanggapin ng ospital, may pribado man o mag-gobyerno, tatanggapin nila yan. At gagamutin ngayon ng pasyente. Kaya dyan sumisikat ang mga congressmen, sikat sila. Pero paano kumikita congressmen? Kasi pag GL, hindi sila kumikita eh. Ganito po yun. Yung GL nila, kapag napunta sa mga pribadong ospital, ang kausap na ospital din, bibigyan sila ng rebate. Ganun lang po. Isa pa, mayroong mga medical mission, kaya ang mga congressman pag medical mission, i-overprice nila yung mga biniling gamot para sa medical mission. I-overprice nila yung bayad sa mga doktor na kinuha nila at nurses at midwives na kinuha nila para magkaroon ng medical mission. Doon yung charge lahat sa MAIP. So, ganun po ang kalakaran. Ibig sabihin po, kapag natapos na, nakontrol na ng ombudsman, ibigay na sa congressman, yung congressman naman ay tuloy-tuloy yun. Kasi kung kukontrahin niya si speaker, hindi na siya makatanggap sunod. Kaya nga, tuwing masorti, kumukuha siya. Tapos ano naman yung 999? Kung ikaw paborito na congressman, 9 million ibibigay sa'yo. Pero kung ikaw ay napipili mag-host, halimbawa, si Congressman Fortun sa Butuan City, siya mag-host. So, si Congressman Fortun, dahil host siya, bibigyan kagad siya ng 30 million AIP, 30 million AKAP, tsaka 30 million na MAIP. Yan ang 30-30-30. So, dahil sa kalakarang ito, ay napanatili ni Martin Romualdez ang kanyang pagiging speaker. Walang ibang kumukontra. So, ngayon ang tanong, si speaker din ba may utak ng flood control? Of course, hindi papasa ang budget kung walang approval ni speaker, kahit gustuhin man ni Saldico. Kaya, bata ni speaker, si Saldico naman ang in charge sa pagpatakbo ng mga kikitain mula sa flood control. At si Saldico ang nagsasabi kung anong distrito ang paglalagyan ng mga flood control projects. At sang sistema, dahil planting rest lang siya, tanim na kung saang mga distrito maglagay, nangyayari po na naglalagay si Saldico at sa mga ibang mga kasama nilang congressmen, maglalagay sila, ilagay nila sa tawi-tawi na project. Pero kanyang project yon. Yung congressman ng tawi-tawi, kawawa. Makipag-usap na lang siya kay Saldico kung paano siya ngayon kasi gagamitin ni Saldico yan. At kung may pagawaan sa tawi-tawi, ipagawa. Pero yung kontraktor, kay Saldico manggagaling. Hindi manggaling dun sa congressman ng tawi-tawi. Ganun po ang sistema niya. Sistema ni Saldico. Kaya, sa totoo lang, inaway nila si Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco, kinumpirma ni Toby Chanco yung 777 na scheme. Sabi, hinamon pa niya, magpakita ng cellphone. Na kung humingi ka ng budget, text ka kay speaker. Kaya kung hindi ka mag-text, wala kang budget. So ngayon, gusto na palabasin na si Toby Chanco ay may project din sa Navotas na mahigit 500 million na flood control. At ang kontraktor pa yung St. Timothy ni Sara Diskaya. My God. Anong nangyari pala noon?
Bata pala kay Saldico din. Ibig sabihin, si Saldico din ang nagbigay ko signal na mananalo si Sara Diskaya sa flood control project ng Nabotas. Alam naman natin na Nabotas. Kapag mag-high tide ang dagat, lubog sa tubig ang Nabotas. So, ganun po ang workings. Ganun pong operation. In other words, ay kuhang-kuha lahat nila. Kupong-kupo ni Romualdez ang lahat ng operasyon pagpatakbo. Kahit sinong congressman dyan, kung wala kang pera, kung kaya mo maging mamalagi na congressman na wala ka natatanggap, kagaya ng mga oposisyon ni si Pulong, hindi siya makakakuha. Si Congressman Ungab, hindi siya makakuha. So lahat ng congressman na hindi makakuha, wala talagang project. Kawawa sila. So kung ganong sistema, may iba pang solusyon si Romualdez para ma-maintain niya yung kanyang mga suporta mula sa mga congressmen. Mayroon pa siyang mga napakalaking mga tagong budget. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ngayon, ayos talakayin muna natin. Totoo ba? Ayon kay Pulong Duterte, umangat daw sa 2 billion ang salin. Ibig sabihin ang net worth, ibig sabihin ang limpyo na kayamanan na wala ng utang ang pera ni Romualdez. Pero kung si Eric Celis magsalita, 3 billion, hindi lang 2 billion na sinasabi ni Baste. So ano ba talaga totoo? Sa ngayon, wala tayong eksakto masasabi ko ano totoo. But then, ang sigurado halos natin ay yung mga perang pagkakitaan dumadaan sa kanya lahat. So pakinggan muna natin ang sinabi ni si Baste pala, si Baste nagsabi, at saka yung sinabi ni Eric Celis. At saka, ipakita din natin na naniniwala pa ako sa sinabi ni Sara Duterte na talagang swapang sa pera ito si Tambaluslos. So ipakita muna natin sa isa. Pagkatapos, usisain natin yung budget. Doon sa budget, makikita nyo kung gaano kalaki ang kinukuha ni Martin Romualdez na budget kada taon mula 2023 hanggang sa 2025. Okay? Ito muna. Pakinggan muna natin si Baste sa kanyang sinasabi. Of course, hindi naman tayo naniniwala dito. Pero more or less, ito po ay magiging salamin ng kung ano ba talaga. At titingnan natin mamaya, yun naman yung salita naman ni Eric. Hindi naman ako naniniwala doon. Pero at least magiging basehan natin, i-counter check natin ngayon. Pati rin si Sara, papakita natin. More or less, mas naniwala ako kay Sara kaysa kay Eric Celis at kay Baste. Pero itong sinabi po ni Baste. Tinawag na fake news ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ang aligasyon ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Speaker Martin Romualdez. Hinamon ni Duterte ang House Committee on Appropriations na imbestigahan ang SALN ni Romualdez na lumobo umano mula 200 million pesos noong 2022 sa 3 billion pesos ngayon. Okay, SALN. Para maintindihan niya, anong SALN? Ang ibig sabihin po ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang buong kayamanan niya. Ibawas mo yung kita niya, bawasan mo ng gasta. Yan po ang asset. Yan ang SALN. Umabot na daw ng 2 billion, sabi ni Baste. At 2 billion mula sa 200 million lang. Ayon kay Attorney Abante, pero ito naman ay tinanggi ni Abante na spokesman ni Romualdez. Walang basihan, gawa-gawa lamang at fake news ang aligasyong ito ni Duterte. Okay, yan. Tapos pupunta naman tayo doon sa may binabasa na datos ito si Eric Celis na I do believe baka totoo rin. Tingnan natin. Kasi malawak din ang informasyon nito si Eric Celis. Marami din siyang source ng, informasyon. Pakinggan natin siya. 115 million. His home is Okay, ayan. Ang dineklara niyang SALN sa 2025, Sinasabi niya si Kwanyon, his home. si This is why Sandy, Japan is si his home is so ang dineklara niyang SALN sa 2025 ay 3.46 billion pesos ang net worth ni Martin Romualdez. 2025. Mula po sa 315 million noong 2022. Naku, 1,000%. And that is more than 1,000% increase. Mantakin nyo
dapat may paliwanag niya ito. Paano nagkaroon siya ng pera at kayamanan na ang sweldo ng kongresista ay umaabot lang naman sa mga kulang-kulang 300,000 pesos per month. At kung may perks and privileges pa, pinakamalaki na po ang 7 million a year ang makukuha ng isang kongresista. O paano siya naging billion? So ngayon, ito ang tanong. Bakit noong 2022, ang SALN or net worth ni Martin Romualdez ay only 315 million pesos? Nako, 315, hindi 200 sabi ni Baste. 315 million noong 2022. Ang idiniklara niya ito hinilot pa ito. But in 2025, in a period of 3 years lang, ay umabot ng 3.47 billion pesos. Billion in an 1,000. increase of 1,000% mahigit. Yeah, 1,000%. Yan ay ang very short na computation. So, paano nangyari yan? Ang tanong natin ngayon, pakinggan muna natin, ugali, kung totoo man yan, ugali po talaga ni Martin Romualdez ang magnakaw. Dito natin makikita kasi sa sinabi ni Sara Duterte. Kasi nakasama niya si Martin Romualdez sa eleksyon. Doon niya nakuha yung ugali nitong Martin Romualdez. Na puro pera dito, pera doon. So pakinggan natin yung salita naman ni Sara Duterte patungkol kay Martin Romualdez. Ayan palaki natin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Ang tinutukoy dito si Romualdez, magkasakay daw sila ni Sara Duterte sa eroplano. Magkatabi sila noong kasagsagan ng kampanya sa 2022 election. Ayan, pakinggan natin. Nagre-reklamo ka po. Walang pera. Kasi, ano sabi mo? Di om-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Ay, ibig sabihin, kinain. Kinain ni Romualdez daw, ni Lisa Marcos daw, tsaka ni BBM ang pera nila, pangkampanya. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. So, ito na, binabawi. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa May minahan kalikasan, ka, may minahan. negosyo mo. Media, negosyo mo. May media Ano din pa bang siya. mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyan lahat. Kala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo.
Tanggap ka! Pogo! May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha pa dito sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King. Walang buboto sa'yo. Please tama lang. naman, walang buboto kay Wala. Martin. Hindi ka nga tumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka tumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Yung nakarang eleksyon lang pina-withdraw niya lahat ng kalaban sa First District Leyte, pati yung babae. Kay pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. Ibig sabihin, There is nothing pobre ang tanan, pobre ang lahat. in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Pag eleksyon Alamang ng hindi Tacloban, na. ito sinabi niya, wala pang eleksyon. Pero pag eleksyon ng Tacloban, pinawithdraw niya ang lahat ng kalaban. At ginawa ng paraan yung matigas na babae na i-disqualify. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Yun, tama. Hindi nag-abdan sa audit. Pakita ko mamaya record. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. Ayaw mo live. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Yes. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Ibig sabihin, para patunayan ni Martin Romualdez na ang ginastos niya, certification lang binibigay. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Criminal na si Romualdez. Sige, bakit? Bakit Inday? Basahin niya yung kaso niya sa United States of America. Oo, gano? Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka.
tapos hindi ka pala marunong. Ayan ah. Martin, So yan ang sinabi ni Inday. Titingnan ngayon natin. Usisain natin ngayon kung may katuturan, may katotohanan ba yung sinabi nila. Ito na ngayon. Dito na tayo. Ipipresent ko na ngayon. Ang titingnan muna natin, yung budget noong 2022 at 2023 para sa 2023. Pagkatapos, budget para sa 2024. Tapos ang budget para sa 2025. Pag sinabi ko pong budget, yan po yung inaproba ng House of Representatives na pagkakagastusan ng Pilipinas. So, titignan natin kung ano ang meron. So, ito. Dito tayo ngayon sa budget. Para maanalisa natin kung talagang may katotohanan yung mga aligasyon laban kay Romualdez. Una, bago ko ipresenta, alam naman natin na nagkawasak-wasak na mga flood control. At alam naman natin na hindi yon darating sa opisina ni Bongbong Marcos para pirmahan ang budget kung hindi dadaan kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. In other words, it is very fair to say na si Martin Romualdez ang utak ng pagpalagay ng mga flood control na budget. At ang dami-dami yan. Umabot yan mahigit 200, mga 545 billion daw ang lahat, sabi ni BBM. Pero yung estimate, lalo na kasama na po yung mga patago na budget ng flood control, umabot po 1.2 trillion pesos. So ngayon, dito tayo nasugasog sa flood control project. So ito, pakitingnan natin ang budget ng Philippines noong 2023. Ito po. Makita ninyo, itaas ko. Ano bang budget ng Philippines? Hindi, 2025. Dito tayo. Mali yan, hindi yan. 2025 yan. Sa 2023 tayo. Ito ba yan? Ito, 2023. So, kita mo ito, 2023 ito. Ito po yung budget na minumungkahi. Minumungkahi ni Pangulong Marcos. O sabi ni Marcos noong 2022 para sa 2023 na budget, ang budget ng House of Representatives ay dapat 16 billion 378 million 484,000. Yun lamang po ang minungkahi ni President BBM. So ano nangyari? Nung naaproba na naging batas na yan, anong nangyari? Ito na po ang naging budget sa nung naging batas na yan. Pero tingnan ko muna, balik muna tayo dito. Yan ang kabuuan. Titingnan naman natin ang budget niya sa sa tinatawag na extraordinary and miscellaneous expenses. Ayan o, kasi yan ay certification lamang ang binibigay. 1,223,367,000. Yan po ang budget niya sa parang katumbas po yan ng confidential fund. Yan po ang hawak ng speaker. So ngayon, nung naaprubahan na, nung naging batas na, ito na po yun. Ito ay para sa 2023 na General Appropriations Act. Dali. Yan, ito ng 2023. General Appropriations Act. So, titingnan natin, ang
ang dating 16 billion na hiningi na nirekomenda ni Bongbong Marcos na budget ng speaker ay naging ito na. Tingnan nyo. Naging 28 billion. Magkano dinagdag? 12 billion ang dinagdag. 28 billion, 14 million, 651,000 pesos. Bakit pinalaki niya? Ngayon, titingnan natin ang extraordinary and miscellaneous expenses niya. Ito. Ang 1.2 billion niya, ginawa niya 1.614 billion. Yan po ang ginawa ni Martin Romualdez. Kumbaga, pinatungan niya ng 12 billion. Pinasok niya. Saan niya kinuha yun? Binasuran yung ibang budget na gusto ni BBM at nilipat niya dyan sa kanyang budget sa Speaker of the House of Representatives. So, dadako naman po tayo dito po sa tinatawag na 2024 na budget. Sa budget na nirekomenda ni BBM para sa 2024 ay ito po. Yan. Siguro makita nyo for 2024. Magkano? 2024 to ha. Itong budget na ginawa ni Bongbong Marcos para kay sa pinsan niya. 16 billion 576 million 614. Nung naging batas na ito na po ang nagiging halaga ng budget ni Martin Romualdez. Dali. Yan. Ang 16 billion naging 28 billion. 692 million 977,000 pesos. So, 12 billion naman uli ang dinagdag. Okay, pagkatapos niyan, titingnan naman natin ngayon ang budget niya. Ang budget niya sa extraordinary, sa minungkahi ni BBM, sa extraordinary fund niya ay 1.3 billion lamang. Pero nung naging batas na, ang extraordinary expenses niya ay nagiging ito. Nagiging 1.7 billion. Dinagdagan niya 500 million. So, titingnan naman natin para sa 2025 yung pinaka-bastos na budget. Bibisitahin natin kung paano nangyari dito. O ito ngayon, ang pinanukala ni BBM para sa budget ng kanyang pinsan sa 2025 ay ito. O ito 2025. 16 billion 805 million 474. At ang kanyang extraordinary expenses ay ito. 1.3 billion lang. Ano nangyari nung naging aprobada kasi ang pinakabastos na budget na blank bicameral conference committee report na budget? Ito na, nagiging
Dali. Ito na. Ilipat ko. Hindi po yan. Mali po yan. Ito na po yung budget ng 2025 na inaprobahan. Sa mga diskarte ni Romualdez, binago-bago niya, hinalukay niya. At nagiging ganito ang budget niya. Ang originally na 16 ay naging 33 billion. Dinagdagan niya yung 17 billion. Bakit? At ang pag-certify niya kung paano nagastos, certify niya lang. Hindi siya nagbibigay ng resibo. At pagkatapos dito naman sa extraordinary expenses niya, ito. Nagiging 1.7 billion. So, isummarize natin. Yung unang dalawa ay 12 billion ang dinagdag niya. Ito nga yung panghuli ay 17 billion. 12 plus 12, 24 plus 17, 34 plus 7, 41 billion ang kinain niya. So saan napunta itong mga perang ito? Hindi pa natin pinag-usapan ang mga flood control dyan. Bahala na si Saldi kung gumawa diskarte dyan. So ladies and gentlemen, ganun po ang aking presentasyon. Ibig sabihin po, may katotohanan, actually hindi pa nga totoo yun eh. Yung kiniklaim ni Eric Celis na naging 3 billion mahigit na yung kanyang salin. Sobra pa. Pwede mo sabihin na umabot 50 billion. Pwede mo ba sabihin 30 billion na lang? Kasi nga ang budget niya sa kanyang sariling budget lang. Hindi niya natitingnan yung flood control. Maaring ibibigay niya sa mga congressmen niya pang-suporta sa kanya na hindi siya tatanggalin. Kasi alalahanin niyo, pag maging speaker ka, ang lahat ng congressmen ay nalagang majority ay bumubuto sa iyo. Eh kung mga majority magagalit sa iyo, isang motion lang yan, I move to declare this position of House Speaker vacant. Ganon lang yung katapat niyan. Pag naging vacant yan, delikado ngayon, tatanggalin ka. Kaya kailangan bubusugin niya yung mga congressmen. In other words, hindi man totoo sinasabi ni Basti Duterte, hindi man totoo sinasabi ni Eric Celis, kasi kukunti lang yan. I-times 10 mo yung sinasabi ni Eric Celis, yan ang totoong kayamanan, ng dami ng kayamanan ni Romualdez. At yung sinabi ni Sara Duterte ay reflective lamang yan na totoo na ganun pala talaga ugali ni Romualdez. Ay mangamkam o mangamgam ng pera, ng bayan. Sige, dyan lang tayo at magsashoutout ako, no? Si Ramos Tanio, hamakin mo kung hindi nasira ang mga flood control, hindi ito mabuking. Tama, masalamat tayo sa Diyos. Nagpadala ng maraming baha sa Bagyong Krising, Bagyong Dante, at saka Bagyong Emong. Si David Barods, kung nagpabagsak dating press FPM was Romualdez. Oo, si Romualdez din, si Kukoy Romualdez, ang nagpabagsak kay Marcos Sr. Kasi panay kuha ng kahot ng kain ng pera. O, tapos si David Barods ulit, mismo si Lisa Araneta, kumukuha ng pera sa kanya para ipamigay sa mga kasangkot nila. Yan gusto. Kaya diyan kumukuha ng pera si Lisa kay Romualdez. Edgar Song, saan pamang gagaling yan? Hindi sa Nakaw. Si Virgie Piquero. Yes, Okada. Iba pang Okada yung heavy luggage story. Iba pa yun. Ulitin ko yung mamaya, ipresenta ko kung ano na nangyari sa Okada luggage story. Sabi si Red 79. Hello, Attorney Toto. Kausing. Melen SJ, remember, the heavy luggage story sa Okada. Opo, tama yun. Tapos Ramos Tanyo, kaya pala nilihis nilang issue sa pag-impeach. Kailangan na talaga nilang impeachment na issue para para matabunan ang pagnanakaw nila. Ganun po ang katotohanan diyan. Kaso nga lang, nagkamali, hindi nila nakuha kasi ang Supreme Court kumampi kay Sara Duterte. Ramos Tanyo, kaya po si Miss Spicy, Rabia Lanasabi, lahat ng sinabi ni BP noon ay totoo.
Sana lang mamulat na at magising na sa katotohanan ng lahat ng Pilipino, lalo na sa mga nagrally dyan. Puro Duterte sinisigaw, ikalsada, gustong palisin si BP sa pwesto, mga bulag. Ayun nga. Yung mga grupo ng mga vlogger na mga niluloko yan, binabayaran kasi ni Romualdez yan, tsaka ni Lisa. Kaya marami po sabihin ko na sa inyo yung totoo, marami po sa mga makakaliwa, mga makadilaw, tsaka makapink na nabayaran na po ni Romualdez. Isang sinisigaw. Akalain mo, flood control na lang ang issue. Nagrally pa sila sa EDSA, pati mga impeachment pa na wala na. Na mali, dead issue yun. Tsaka wala yun. Mali yun. Pamila, una pa lang, sinisiwalat na yan ni BP, pero ano ginawa ng media? Tahimik at deadma. Kasi ang mga media po, bayad na ni Lisa. Tapos marami sa media hawak ni Martin Romualdez. Manila Standard sa kanya. Tapos marami pa iba. Tapos si Philip naman, People's Journal Group, Inquirer, siya naman may-ari. Si Oligario Asibo Jr., kumikilos na kayo. Pag nanakaw lamang ang intensyon yan, tama po kayo. David Baruch sa kalimutan ng mga loyalist na kundi nagpaparaya si Sara at nag-team up, hindi mananalo si BBM. Totoo naman po yan. Nanalo lang si BBM dahil nagparaya si Sara. Larry May Sermona, lumalabas ngayon talaga lahat ng sinasabi ni BP Sara. Andrea Guepco, watching from Singapore. Ramos Tanio, tumpak talaga mga sinasabi ni Vice President David Baruch. Kaya kung gusto matuloy impeachment ng isigaw ni Sara, lahat ng mga yan. O kung na-impeach niya, ito ang isisigaw lahat ito. So Bernard Shaw, Nation of Crocodiles, Piranha, Linta, Balahura, etc. Pag may mga walang puso, tawa, utak, satanas ang mga kagawa ng talamak. Na plunderer, yun mga plunderer kayo lahat. Wilfredo Lansangan, Mary Grace Piatos, saan ka na? Ay, ang Mary Grace Piatos, Wilfredo, ano lang yan, hanggang Mary Grace Piatos na resibo. At para naman ma-educate ka, ang gumawa ng resibo na yun ang mga military officers. Ha? At saka hindi pwede sabihin na nagnakaw na si Sara dahil sa Mary Grace Piatos na resibo. Ang nangyari po niyan, yan ang resibo lang. Pero hindi pa alam kung napunta sa kanya kasi mismo yung Paulo Ortega na corrupt na Yangon sa Bawang La Union, inubos yung flood control sa La Union, ay nagsasabi, hindi niya alam kung saan napunta yung pera ng confidential agent ni Sara na 112 million lang. Sa kanila, 150 million. Grabe naman sila. Nililihis din yung totoong issue ng pagnanakaw. Given halata namang nagnanakaw si Martin. Tingnan niya, tiyan nga pa lang, ayos na eh. David Baruch, hello attorney, present pa. Believe ako sa attorney, sinabayan mo, NFL, naka-live din. Dito, kick-off game. Ganun ba? Manood tayo ng NFL. Rodi Rabi, Bergie Piquero, magnanakaw din ng anak. Okay. Sino pa? Si Jojo Jariol. Multo ang bubuto kay Martin. Si Emerita Jonela Rioja, para palagi ang simula ng gera. Damay ang mga inosenteng Pilipino ang saklap. Pastor Rodi Rabi, Jojo Jariol, mana-mana lang sila sa kanilang ang ama na Kawatan. Kawatan naman si Kukoy Romualdez, ang tatay ni Martin. Abisja, magkapareha lang sila ni BBM. Nakaw lahat ng mga iniisip, kaya lahat wala na sila pwesto. So, Basti Sagmita, tama si BP Inday Sara. Tapos Oligario Acebo Jr., ginamit ang posisyon para makapagnakaw. Tama ka po. Tapos Ferdinand San Juan, good morning po, Atty. Engineer Toto, Tirador, Katotohanan, Kausing. Eduardo Besas, good DSY po, Engineer. Good day po, Engineer. Watching from United Kingdom. Si Helen Bagyo, ang yamang sana ang Pilipinas, ang yaman sana ng Pilipinas, kawawa mga ang OFW lang ang bubuhay sa Pilipinas, tandaan niyo po. Rengjo, 100% si speaker ang utak kasama siya. Siya nga talagang utak nitong flood control na to eh. Melenis J, maayong morning. Needs that tating. Pag hindi maniwala si Martin at BBM, ngit-ngit pa sa Alkitran ang kaugmaon nila sa Pilipinas. Amel Mutip Talib, Abante, The Ghost, Congressman, Proxy, na. Okay, Francisco Monton, good day, Engineer. Amel Mutip Talib, happy matuloy. Okay, syokran kasi mga Indonesia to na tayo.
Amel Muti Talib, Assalamualaikum, alaikum assalam. Hope hope tuloy na ang Indonesia to, zero. Announce mo po nga ang proxy ni Saldico in aid of the Congress. Si Merjan, si Nimrod Ferrer, walang kabusugan, Helen Bagyo ulit, saka si Susan, good morning. Bernard Magtibay, yan po lahat, no? At magandang umaga po sa lahat na nanonood sa ating ngayong umaga. Mamaya po, maglalabas ako isang pambago. Si Squishy, si Duterte, ang King of Ghost Project na yan. Kung siya ng king, siya naman ang King of Kings, si Martin Romualdez naman, saka si Saldico, at saka si BBM, ang King of the Kings ng flood control. David Barros, yun, attorney, do the best topic. The best topic yan, heavy legislation. Sa sunod, ngayon, heavy legislation ko sunod na topic. Thanks lang. Good day, Engineer Toto. Squeezy, PBBM, kung magsisiwalat yan sa ghost projects, si Duterte. Si Duterte nandun sa ICC na. Ano pag kinalaman niya? Okay. Big Sana, Paramis, DCMM, tumaba na ang may-ari, laging sinisisi ang corruption sa contractor. Pero, bakit contractor sisihin nyo? Yung mga contractor, hindi naman mangungurakot yan kung walang utos ang congressman. John Dubs, wala na hulog sa hulog civil pedo. Ang tinda ko na lang ang puto, wala kan. Okay. Squeezy, Cams, good morning. Charlie Whiskey, ano nangyari? Helen, nagkamali talaga si PBBM sa pagdadala. Dapat kikampi niya, dapat si Digong. Ganun problema niya. Julman Oy, rings lang. Julian Oy, sige, maaga pa, namasko na sila. Hanggang dyan na lang tayo at maraming salamat po. At paki-like, yung mga team replay, huwag skip po yung ads. At para yan ang tulong sa atin, para matuloy tayo inspirasyon. At dadami pong ating mga komunidad, please lang invite all your friends to join my channel. Magandang umaga po.